Makikipaghiwalay na ako sa kanya, sabi ko kay Andoy nang magkita kami nito kinabukasan. Sumaglit lang naman ako dahil pinuntahan ko ang pwesto ko sa palengke, para ubusin ang mga natitirang gulay at mabuti na lang dahil mabilis itong naubos. Kakaunti na lang naman iyon, dahil hindi na ako kumuha pa ng bago. Baka masira lang kasi ang mga ito, kung iiwanan ko lang ng ilang araw. Isasama kasi nila ako sa pupuntahan nilang mag-ama, kaya heto't nandito ako sa parlor ni Andoy, para na rin magpaalam at sabihin sa kanya ang plano ko pagbalik namin. Mabuti naman Lucy my friend. Hysterical nitong sabi habang pumapalakpak at nakangiti akong tinignan. Hoy bakla, huwag kang maingay riyan. Kita mong natutulog ang mga customer eh. Singhal sa kanya ng kasama sa trabaho, dahil sa ginawa nitong pagsigaw. Habang ako'y tahimik lang na pinagmamasdan sila. Ibinaling naman ni Andoy rito ang tingin at tinaasan ng kilay. Hoy Karin, parlor ko tetey. Pinapasweldo lang kita at saka hindi ito hotel, para dito pa matulog ang mga customer. Gisingin na mga yan at tapusin nyo ang trabaho, I'm a busy person, don't bother me. Okay. Natawa ako dahil sa sinabi ni Andoy sa kasama, na pinaikutan lang siya ng mga mata. Masama itong tiningnan ni Andoy, bago niya ibinalik ang tingin sa akin. So, where are we? Tanong niya habang nakataas pa rin ang kaliwang kilay. Ang mga kamay niya'y nakapatong sa nakatiklop niyang mga hita, at marteng nakatingin sa akin. Bumuntong hininga ako, bago ko siya sinagot. Makikipaghiwalay na ako kay Oliver. Umiwas ako ng tingin, at ibinaling iyon sa labas ng glass wall. Tumingin ka sa akin Lucy, gamit ang mauturidad na boses nito'y napatingin ako sa kanya. Kung hindi lang naging bakla itong si Andoy, ay baka maraming babaeng magkakagusto sa kanya. Mayroon kasi itong natural na mahahabang pilak mata, at magagandang mga mata, dahil na rin sa Amerikano nitong ama na iniwan lang sila. Totoo bang wala nang pumipigil sa'yo sa desisyon mong iyan? Tanong nito na diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Dahil nakikita ko sa mga mata mo, na iba ang sinasabi niya, hindi ito sumasang-ayon sa gusto mo. Hindi ba ito rin naman ang gusto mo? Nahiwalayan ko na lang siya, dahil mas lalo lang akong masasaktan. At saka, hindi ko na kaya. Suko na ako Andoy. Yumuko ako at mabilis na pinunasan ang mga luhang lamandes na naman sa mga mata ko. Gusto ko dahil concern ako sa iyo bilang kaibigan mo, at kaya kita tinatanong kung gusto mo ba ito. Dahil pakiramdam ko'y napipilitin ka lang, anito. Umiling ako bilang sagot. Kung napipilitin lang ako'y agad ko naman itong malalaman, dahil mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa pagkakakilanlan niya sa akin. Alam kong hindi ako napipilitan na hiwalayan si Oliver. Totoong pagod na ako, hindi ko na kayang magtiis. Iyong siya ay masaya sa piling ng iba, habang ako'y nagdurusa, dahil sa pagkakamaling hindi ko naman sinasadya. Totoong pagod na ako Andoy. Palagi na lang akong nagtitiis sa lahat ng mga binibitiwan niyang salita. Kaya bakit ko pa ipagpipilitan ang sarili ko, sa taong hindi naman ako kayang mahalin at patawarin? Wala nang nagawa si Andoy sa desisyon ko. Masaya raw siya para sa akin, dahil natauhan na ako sa kahibangang matagal ko nang ginagawa. Kaya tutulungan ako nitong makahanap ng abogado na mag-aasikaso sa annulment paper, na pipirmahan naming dalawa ni Oliver. Nagpapasalamat ako dahil may katulad ni Andoy sa buhay ko, kung hindi dahil sa kanya na palaging nagpapaalalang hindi dapat ako nagpapakatanga. Baka hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong naghihintay, na balang araw mamahalin ako ni Oliver, at patatawarin sa kung anumang kasalanan na nagawa ko sa kanya. Where have you been? Kanina pa naghihintay ang anak mo, bungad nito sa akin nang makapasok ako sa loob ng bahay. Nasa sala ito habang nanunood ng television, hawak niya rin sa isa niyang kamay ang cellphone nito. Inubos ko lang ang paninda ko sa pwesto, dahil masasayang lang. At saka, para na rin may sapat tayong pera na magagamit. May ipon din ako, sabi ko sa kanya habang naglalakad papalapit. Naupo ako sa pang-isahang sofa, at tumingin sa pinapanood nito. What do you think of me Lucy? I have no money to spend on where we are going. Lumingon ako rito at ngumiti. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na iasa sa iyo ang lahat, di ba ngay wala ka pang trabaho? Kinuha nito ang remote ng TV at pinatay. Masama siyang bumaling ng tingin sa akin, ngunit hindi ako nagpatinag.
Pinagmasdan ko lang ang kabuuan ng mukha ni Oliver. May balbas na ito ngunit bagay na bagay pa rin sa kanya, at ang pinakamagandang pagmasdan dito'y ang kanyang mga mata, na isa sa gustong-gusto ko noon. Iniinsulto mo ba ako? Kaya nga magbabakasyon tayo dahil may trabaho na ako. May maipapakain na ako sa inyo, at hindi mo kailangan pumunta pa sa palengke, para lang makipaglandian sa lalaki mong mga customer. Bumuntong hininga ako. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang mga binitiwan niyang salita, dahil alam ko sa sarili kong wala namang katotohanan ito lahat. Alam nito na hindi ako katulad ng iniisip niya, na hindi ako maduming babae. Dahil simulat sapol, ay siya lang ang nakagalaw sa akin. Masaya ako at may trabaho ka na. Pero hindi mo kailangan na buhayin kami ni Owen, dahil pagkatapos ng bakasyon na gagawin natin ay magpa-file na ako ng annulment, sabi ko. Wala nang saysay pa para itago ko ang plano ko, para saan pat malalaman din niya ito, dahil kailangan ko ang pirma niya, para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal naming dalawa. So, are you really going to continue the plan to divorce with me? Tumango ako kaya bigla itong napasandal sa sofang kinauupuan niya. Pero may hihilingin sana ako, sabi ko na siyang ikinatingin ulit niya sa direksyon ko. Lumunok muna ako bago ko sinabi ang gusto kong sabihin. Pwede bang magpakaama ka kay Owen, habang nandun tayo? Gusto ko kasing paranas sa bata, na kahit magkahiwalay na tayo'y hindi kanya kamumuhian at kakalimutan. Panipip. Hindi ito sumagot, padabog lang siyang tumayo at iniwan akong tulala. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, o pumapayag ba ito sa gusto ko. Pero kung hindi naman siya magpapakaama kay Owen, ay itutuloy ko pa rin ang plano kong hiwalayan siya. Ipaparamdam ko na lang sa bata na kahit hindi na kami ni Oliver, nandito pa rin ako bilang ama at ina niya. Maaga akong nagising kinabukasan, at inihanda ang mga pagkaing lulutuin ko para sa dadalhin naming tatlo. Maaga raw kasi kaming aalis, kaya heto't bitbit ang mga Tupperware na may lamang pagkain, ay agad akong lumabas ng bahay, at naglakad papunta sa kotseng nakaparada sa labas ng gate. Inilagay ko ang mga iyon sa likod, kung saan nakaupo si Owen sa isang car seat, at hindi na ako nito pinapansin nang isarado ko ang pinto. Tumingin muna ako sa likod ko kung saan nakasunod pala sa akin si Oliver bitbit ang kanyang bag, at ang susi ng bahay na agad niyang ibinigay sa akin pagkalapit. I already locked the house. Wala ka na sigurong naiwan sa loob. Tanong nito at umiling lang ako bilang sagot, dahil kanina ko pa nakuha ang mga gamit na dadalhin namin. Bago kami umalis ay muli kong siniguro ang gate ng bahay, kung nakalock ba to at nang masiguro ay agad akong pumasok sa front seat, kung saan nakaupo na si Oliver sa driver's seat. Where are we going po pala papa? Tanong ni Owen na nasa car seat. Nasa biyahe na kami at nakalabas na kami ng village. To the place where Papa will be a father to you, and a husband for your mother. Tumigil ang sinasakyan namin sa pier. Bumaba kami at sinalubong kami ng isang lalaki, kung saan ibinigay ni Oliver ang susi ng kotse nito. Papa, are we going to ride that big ship po? Tanong ng anak namin nang makita nito ang isang puting malaking barko na sinasakyan ng mga tao. Yes son, we're going to the island, sagot niya. Hindi ako nagsalita. Sumunod lang ako kay Oliver na bitbit ang mga gamit nito, habang pasakay kami sa barko. Buhat-buhat ko naman si Owen na hindi magkanda o gaga sa pagtingin-tingin sa paligid. Nakarating kami sa isang kwarto, kung saan inilapag ni Oliver ang mga bag namin sa isang malambot na malaking kama. Kasya na siguro ang isang pamilya rito. Papaano ka nakakuha ng ganitong kwarto? Sa pagkakaalam ko ay mahal ang ganito, sabi ko habang inililibot ang paningin sa loob. Hindi naman ito malaki. May iilang cabinet kung saan pwede mo ilagay ang mga gamit mo. May banyo at ang maganda rito ay ang bintana niya, kung saan pwede mong pagmasdan ang karagatan. You're questioning my decision, Lucy. Umiling ako at yumuko. Hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya, lalo na't matalim itong nakatingin sa akin. Hindi naman sa ganon, nagtataka lang kasi ako, sabi ko sa mahinang boses. Stop asking nonsense questions. Alagaan mo na lang ang bata, dahil iyan lang ang trabaho mo sa ngayon, sabi nito at hindi ko na naramdaman ang presensya niya sa loob. Lumabas ito nang hindi man lang nagpaalam. Ano pa bang ipaaalam niya?
Noon pa man ay wala na siyang pakialam sa akin, pero hindi ko iyon pinansin, dahil nagiging ama siya sa anak naming dalawa. Kahit na palagi ako nitong sinasabihan ng masasakit na salita, nagbingi-bingihan na lang ako, dahil kahit papaano'y nandyan siya para kay Owen. Ngunit ngayon, mas gugustuhin ko na lang na iwan niya kami. Nasa babaeng mahal na lang niya siya pumunta. Dahil sa tuwing magkasama kami, imbes na saya ang maramdaman ko, ay kabaliktaran nito ang dumadaloy sa puso ko. Mama, it's okay po. I'm always here for you. Mabilis kong pinunasan ang luhang damaloy, nang hindi ko namamalayan sa mga mata ko, at hinarap ko si Owen na nakaupo lang sa isang tabi. Bumuntong hininga ako, nilapitan ko siya at pinantayan ito. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi, at tiningnan ang kanyang mga mata, bago ko siya paulit-ulit na hinahalikan sa ulo. Mahigpit kong niyakap ang anak ko, na siya ring gumanti sa pagkakayakap sa akin. Nandito rin ako para sa'yo, nak. Kahit na anong mangyari, hindi aalis si mama sa tabi mo. Nanatili lang kami ni Owen sa loob ng kwarto, kung saan kami iniwan ni Oliver. At hanggang ngayon na magtatanghalian ay hindi pa rin ito bumabalik. Gusto ko siyang hanapin sa labas, ngunit hindi ko naman alam kung saan ako magsisimula, dahil malaki itong barkong sinasakyan namin, at baka maligaw lang ako't hindi na makabalik. Mama, I'm hungry na po. Sasagutin ko na sana si Owen, nang biglang bumukas ang pintuan nitong kwarto. Pumasok doon si Oliver na may dala-dalang food tray. May laman itong maraming pagkain at tubig. Papa, I'm hungry na po. Sa atin po iyan. Tanong ng bata nang makita si Oliver. Lumapit si Oliver sa isang mesa rito sa loob, at saka inilagay ko roon ang mga pagkain na nasa food tray. Nang matapos siya'y tumingin ito sa gawin namin, na nakakunot ang kanyang noo. Why are you guys still there? Let's eat at pagkatapos ay lumabas tayo, sabi nito. Kaya hindi ko napigilan pa si Owen na bumaba sa kama, at mabilis na nilapitan ang ama. Tinulungan ni Oliver na makaupo ang bata sa isang mesa, habang nilalagyan ng pagkain ang platong nasa kanyang harapan. Sumunod naman ako at naglakad papalapit sa kanila. Naupo ako sa tabi ni Owen, at nang aakmang kukuha ako ng pagkain ay pinigilan ako ni Oliver. Ako na, hinayaan ko na lang siyang lagyan ng mga pagkain ang plato ko, bago ito naupo sa harapan ko't kumain na rin. Hindi kami nagpansinan hanggang sa matapos kaming kumain. Tanging si Owen lang ang nagtatanong, at halos si Oliver ang tinatanong nito. Malugod naman siyang sinasagot ng ama, ngunit may iilang tanong na hindi niya sinasagot ang bata. Papa, saan po tayo pupunta? Tanong ni Owen sa ama, habang buhat-buhat siya nito sa kanyang bisig. Naglalakad kami ngayon sa isang pasilyo rito sa loob ng barko, hanggang sa makarating kami sa isang hagdan ay umakyat kami rito. On the outside, young man. Magpapahangin muna tayo, sagot nito sa bata. Hindi na nagtanong pa si Owen, hanggang sa makarating kami sa parang rooftop nitong barko. Maraming tao ang nandito, habang nakatanaw sa karagatan. Malakas din ang hangin kaya natatangay ang mahaba, at medyo kulot kong buhok. Naglakad kami sa gilid kung saan may nakalagay na payong doon, para hindi kami mainitan. Mayroon ding mga upuan na pwede mong pwestuhan, kung napapagod ka ng tumayo. Hinayaan naman ni Oliver ang bata na tumingin sa karagatan, may nakaharang din naman kasi rito, kaya kampante itong hindi mahuhulog si Owen. Sinabihan niya rin ang anak na huwag malikot. Kaya heto ako't pinagmamasdan si Owen sa malayo habang nakatingin sa dagat. I'm sorry. Bigla akong napatingin sa tabi ko nang magsalita si Oliver. Nakatingin din ito sa akin habang sinseridad na humihingi ng tawad. I'm sorry for yelling at you earlier. Don't worry, pagdating natin sa isla, susubukan kong maging ama sa anak natin, at maging asawa para sa'yo. Ngumiti ako ngunit hindi iyon abot sa aking mga mata. Yumuko ako't pinagsaklap ang mga palad ko. Masaya ako na narinig ko ito mula sa kanya. Nasusubukan niyang maging ama at asawa para sa anak namin at sa akin. Ngunit iyong sayang nararamdaman ko, ay napapalitan ng kirot sa aking puso. Iyong saya na dapat, noon ko pa nararanasan, ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya kailangan pang subukan na maging asawa sa akin. Dahil nasanay na akong kasal lang kami sa papel. Kahit na para lang kay Owen, iyon lang ay siyang gusto kong makita kahit na panandalian lang.
Masaya ako. Inangat ko ang ulo ko at tinignan si Oliver. Masaya ako dahil sinusubukan mo ng maging ama sa anak natin, pero hindi mo kailangan na subukan maging asawa. Kasi hindi naman kami magtatagal sa piling mo, buo na ang desisyon ko, Oliver. Pakakawala na kita para hindi puro pasakit na lang ang dala ko sa'yo. Tuluyan ka ng maging malaya, at maaari mo nang pakasalan ng babaeng mahal mo. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon nito, ngunit tumayo ako at hindi na lang iyon inintindi. Iniwan ko ito, at nilapitan ko si Owen na ngayon may kausap ng bata.